Magandang hapon mga kapares. Ang liham natin ay galing kay Miss Silent Heart. Dear Ate Karen, magandang hapon sa inyo at sa lahat ng listeners ng Yes FM. Ako pala si Miss Silent Heart at isa ako sa mga avid listeners ng inyong programang Yes Diaries Book 2. Kahit na maingay at nasa trabaho ako ay sadyang inihihinto namin ang ginagawa namin para lang mapakinggan namin kayo. Kaya naman na-inspire din akong i-share sa inyo ang kwento ko, hoping na isa ito sa mga maiere ninyo. Ate Karen, turning 20 years old na ako at isang single mom, pero hindi tungkol dito ang kwento ko. Nasa third year high school ako noon nang makilala ko ang first love ko na itago na lang natin sa pangalang Mr. V. First time ko pala siyang makita pero aminado akong nagka-crush na ako sa kanya. To make the long story short, ginawa ko ang lahat ng paraan para maging close kami na nagbunga naman ng maganda dahil nga naging close naman kami. Sa kabila ng katotohanang practice teacher namin siya at may girlfriend pa. Hindi iyon naging hadlang para maging close at malapit kami sa isa't isa. First time naman na nagkagalit kami ay last December 2003 nang hindi niya ako personal na inimbitahan sa birthday niya. Alam kong ganun lang yun kababaw pero dinamdam ko yun ng sobra. Ayoko kasing binabaliwala niya ako. Ang sama-sama talaga ng loob ko noon sa kanya, to the point na gumamit pa ako ng ibang number para lang masumbatan ko siya. Umabot ang tampuhang yon ng 6 months hanggang sa ako na rin ang hindi nakatiis, kaya ako na ang pumunta sa kanila last May 2004. Hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkikita namin. Graduating na ako ng high school noon nang mawalan ako ng cellphone dahil sa kawalan ng pambayad sa aking graduation fee. Napilitan akong isanla ang cellphone ko. Kaya kahit na nagkabati na kami ay nawalan pa rin kami ng communication. Second semester of my freshman year nang binigyan ako ng tito ko ng extra money. Tuwang-tuwa ako that time dahil finally, after almost 6 months of not having a cellphone, ay magkakaroon na ulit ako. Tuwang-tuwa ako that time, kaya naman pagkakuha ko ng cellphone ko, ay siya agad ang kinontak ko. Hindi ko alam pero imbis na magpakilala ako, ay naisip kong gumawa ng kabalbalan. Ang mag-pretend na iba akong girl. Ang masama ay nagpretend ako na may nangyari na sa amin. Pati yung friend kong isa nakisali na rin. Kunwari, siya yung boyfriend ko na galit na nagtitext sa kanya kung bakit niya ako pinakikialaman. Tawa kami ng tawa that time kasi yun yata ang naging cause ng breakup nila ng girlfriend niya. I'm so happy laughing at their expense without thinking that there might be a possibility na mabuko niya ako. 1 month after that incident, ginamit ko ulit yung number na yun, napan-text sa kanya, without knowing na magre-reply pala siya. Yung friend ko, ibinuko ako, kaya gano'n na lang ang galit niya sa akin noong nalaman niyang ako lang pala yun. Galit na galit siya habang nagte-text siya sa akin. Dahil lang pala sa simpleng mga birong yon ay mawawala na pala sa akin ang taong minamahal ko ng lihim at ng sobra. Palagi ko siyang kinokontak after that pero kahit isang simpleng reply, wala na akong natanggap. Iyak ako ng iyak, Ate Karen. 3 years at mabilis itong lumipas. Sa loob ng mga panahong yon ay wala kaming naging communication. Hindi ko na siya tinitext pero nandito pa rin ang guilty feeling ko kung bakit ko yun nagawa sa kanya. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang ang sarili ko sa harap ng computer. Nagre-research na baka isa rin siya sa mga Friendster users gaya namin ng mga friends ko. August 22, 2007 noong makita ko siya ulit sa Friendster. At last, after so many years na hindi namin pagkikita, ay nakita ko na ulit siya. Tuwang-tuwa ako that time. Akala ko kasi magiging okay na kami ulit after what happened. Pero hindi pa pala.
Kasi kahit isang reply sa mga emails ko, wala akong natatanggap. Ate Karen, hanggang ngayon na masasabi ko sa sarili kong mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng mga taon na lumipas at nangyari sa buhay ko. Siya pa rin ang mahal ko kasi. Sobra ko siyang minahal talaga, Ate Karen. Kaya ako nga siguro nagawa yun kahit alam kong mali ay dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Pero gusto ko na siyang kalimutan. Gusto ko nang mag-move on pero hindi ko alam kung paano. Kasi kahit anong gawin kong iwas na makipag-reconcile sa kanya, ay paulit-ulit ko na lang nakikita ang sarili ko sa harap ng computer at nag-i-email sa kanya. Ano ba ang gagawin ko, Ate Karen? Tulungan niyo sana ako. Sana tuluyan ko na siyang makalimutan. Pero paano? Paano ko pipilitin ang sarili ko na makipagkaibigan pa ulit sa kanya? Palagay mo ba gano'n na lang kadali para sa kanya na itapon ang naging friendship namin before? O kung hindi naman, matatanggap niya pa rin kaya ako sa kabila ng pagiging single mom ko? Sana matulungan ninyo ako. Maraming salamat sa inyo and more power sa programa nyo. And please play the song I Can't Find the Words to Say Goodbye para kay Mr. V. Maraming salamat at lubos na umaasa, Miss Silent Heart. Can't say I don't love her, still I can't pretend, and my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. Easier said than done. Then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry, hope she'll understand. She will have to do with someone all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her